Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So merong nagva-viral ngayon na personality. Kilala niyo si Katrina Lim? Ito yung kumakalat siya, 'di ba? So ito daw ay trans. Pero pero nagba-viral siya. Hello, maglalaro ko ngayon ng LOL. Ang Tapos sinatay ko bilib magdamit. bilib ako dito sa taong 'to. Alam mo yun, kahit wala namang ano yung sinasabi niya, ano. Ayoko sabing walang kwenta. Kumbaga, nagsasalita lang siya ng isang linya. Tapos, yung mga basher niya, sports lang siya. Chill lang siya. Yung, na ako. Ang yung sa pinaparody na siya ng iba, na ganyan, no. Hello, share ko lang kasi meron akong poster sa Facebook. Tapos ito si Maka High Blood. Pinaparody na rin siya ni Maka High Blood, ito, oh. 'Di ba? I mean, ang galing niyang magdala ng mga basher. Now, ang sinasabi nung iba, kampon daw ng demonyo, pinagtatawanan siya. Ito siya dati daw, oh. Yan siya dati. So, lalaki nga pala talaga siya dati. Then, nagparitoke yata eh. Or yan, di ba, naging ganyan na siya. Sa akin, ayoko magpaka-religious, 'di ba? Kasi mapupunta na naman tayo sa banalan. Pero sa standard ngayon kasi, sa standard ngayon I think hindi naman ito hindi naman I mean wala naman sigurong kasamaan na naidudulot sa kapwa to, siguro. Depende sa argument nyo, no? Aalisin na natin yung biblical, 'di ba? May freedom naman na tayong gawin kung ano yung gusto nating gawin eh. Sa akin, hindi ko na kasi sinasabi may sa demonyo daw ito, 'di ba? Pero okay lang. May kumakalat nga ito na sports nga lang siya eh, yung kumakalat nito na scandal, 'di ba? Maliban na lang kung kung may ginawa siyang mali, no? May niloko siyang tao or ano. Pero sa akin, okay lang yan. Chill naman siya eh. Pinanood ko mga video nito eh. Basta chill lang siya, hindi naman siya eh. Pero ipaintindi nyo sa akin, ano ba yung diwa nung sinasabi nila na masamang tao daw itong taong to? Parang so far, wala pa naman ako nakikita. Yun lang siguro yung ilihim niya yung dati niyang kasarian. Pero feeling ko na yun eh. Normal na yun eh. 'Di ba? Ayan parang binubuli siya online na pero sports naman siya, hindi naman siya nagagalit diyan. Yan may hotdog ka ba te? Okay lang 'yan. Isa siya sa mga kinagigiliwan online, 'di ba? Wala akong masyadong masasabi sa kanya. Now next, hindi ko alam yung issue nung netong sino ba yung ito ipinagpalit ka te sa Atabs pero pinagpalit ka ate sa Atabs hindi bungangera pero maungol. So ito yung kumakalat na na di umano'y nanloko daw dito kay Meiko Montefalco. Hindi ko alam yung issue nila eh. Pero itong si na to, tumatabo ngayon to sa social media. Yung mga rant niya na ganyan. Kaya wala sinasabi ko. Sinasabi ko minsan dito kayo mag-stay sa kondo, ayaw mo. Hidden camera daw pero kausap yung pader. Wala eh. Buhay nila kasi yung social media eh. 'Di ba? Kaya siguro wala din naman ibang trabaho siguro to mga to kundi i-open sa social media yung mga dirty laundry nila. Parang yung kay 'di ba? Yung kay Lakas Tama. Napanood ko kay yun eh. Kay Makagago yun eh. Natatawa ako doon
Di ba merong ano, may videong kumalat na yung parang sinasampal siya nung partner niya nung nasa labas siya ng ano. Tapos yung habang sinasampal siya, video pa rin. Nung una, ano ba naman yan? Pati pa ba naman niya kailangan i-video? Pero iniisip ko, syempre ano yun eh, scoop yun eh. Tsaka trabaho kasi talaga nila yun. Trabaho nila na ibilad yung ano, yung sarili nila sa social media. Kaya kung ginawa nila yon at may pumansin dun sa ginagawa nila, hindi naman kasalanan ng pumansin yun eh. 'Di ba? Huwag niyo sisisihin yung mga gumagawa ng content tungkol sa kanila kasi in the first place, ito naman yung naglabas sa sarili nila sa social media na ganyan. Alam nila yung consequence na yan. Na pag nilagay mo, the moment na nag-upload ka kasi sa social media ng something, ibig sabihin, binibigyan mo ng permiso ang lahat na pag-usapan yung ano, yung nangyayari, 'di ba? Katulad nito, no? Nababaliw na kausap yung pader pagkatapos lukuhin ng pangit niyang asawa. Ito yun, ano? Oo nga naman, ano? Ganda nung asawa niya, tapos ganun pa yung ginawa. Ito yun, no? Ito yung tama. Natatawa ako dito, eh. Hindi ko rin alam ang history nito, eh. Pero kung titingnan mo, di ba? Habang sinasampal siya nung, naku, baka ma-YouTube ako. Diba? Habang sinasampal siya nung partner niya dito, hanggang dun lang tayo ha. May dala-dala pa ring cellphone. Tingnan mo. Kung ako nga ang magsusuri dito, feeling ko scripted to eh. Sa totoo lang. Lalo na yung saktong-sakto yung pagdaan nitong van na to. Minsan kasi sa social media, hindi mo na alam kung alin yung totoo eh. No? Katulad niyan, ano, madadaanan nila yan. Then, makikita mo dito, habang nag-aaway silang dalawa, talagang kailangan lumabas ng kotse. Hindi ko naman masisisi kung totoo naman talaga yon. 'Di ba? Kung ano ba yan. Tapos habang inaaway niya si Lakas Tama, may dala-dala siyang video. Tingnan mo ha. Ayan oh. Ayoko muna ipakita, baka ma-YouTube tayo eh. Doon sa may part lang, ayan oh. Nakikita niyo yung ano, may dala-dala siya cellphone eh. Habang sinasampal niya si ano, kung yan na ba yung ano ngayon, realidad ngayon? Or tama yung sinabi ko na kasi buhay nila kasi social media eh. Kaya kahit mga mga seryosong bagay na nangyayari, kailangan i-broadcast nila, i-broadcast. 'Di ba? Pag-usapan sila ng mga pag-usapan, 'di ba? Katulad yung away nung ano, yung ito ni yung Patrick at si Ma'am Maiko na yan, ano. Tapos ito daw yung yung ano ba yan? Totoo ba to? Ito daw yung pinagpalit. Natawa ako dito eh. Ano to? Binibidyoan eh. Ako. Eh di hindi ko na gusto ko may video. Video ng alin? Para mapapanood ko. Wala ka. Ano may video? Punta lang. Oh. May video. Bahala ka. Gusto ko nga may video eh. Ano na nga lang. Tara natin muna ako. Tumangan ka dyan, Kise. Ako na mag-drive. Ano tawag sa akin? Kise. Okay. Tayo mo may video eh. Okay, thank you. So, ano ang problema doon? Ano? Ano bang problema sa video? Ha? Ayaw mong binibidyoan eh. Ako. Eh di hindi ko na Ay, gusto mo may video? Oo, gusto ko Ano yung gagawin doon? Ba't kailangan i-video?
Nakalagay sa caption, sanay na sanay siya i-video sarili niya at proud na proud pa siya. Yun ba yon yung ipinalit dito? Sana ba yon? Yung atabs daw ang ipinalit. Sana ba yung ano ng... Sana ba yun? May pinalit daw. Sana ba yung picture na... Ito? Ah, ito nga yun, ano? Yung ipinalit. Tapos ito, sinausawan pa ni Sanderford yan eh. Panoorin nyo yung... Panoorin natin to. May sinabi pa si Sanderford dyan eh. Lahat ng mga content creator dito, especially dun sa mga girls na nakikita ko nga na gumagawa ng content about kay Madam Maiko sa kanyang issues ngayon. Gusto ko lang i-clarify sa inyo kasi may napapanood ako mga videos dito. Hindi ko na sasabihin yung pangalan pero kung napanood mo to, alam mong ikaw yun. First, gusto ko lang sabihin sa inyo na sana wag nyo namang i-justify yung salitang pangit. Like, sinasabi nila na ayoko sa pangit yung babaero. Gusto ko lang sabihin sa inyo na sana wag nyo naman pong lahatin. Kasi doon pa lang sa word na ayoko sa pangit babaero, nilalahat ninyo eh. Which is, hindi naman lahat ng mga lalaki na pangit, babaero. Yung iba nga dyan, walang nagiging jowa eh. Bakit? Kasi bumababa yung self-confidence nila kasi nga pangit nga sila eh. Lalo na kung napanood nila to dahil nino-normalize ninyo na kapag pangit yung isang tao, babaero. So, mali po yun. Pinoprotektahan nyo or ipinaglalaban nyo si Madam Maiko dahil mali naman talaga yun. Wala naman talagang tama doon sa ginawa nung kanyang partner because, di ba, syempre, sabi nga nila kapag meron kang partner dapat sa lahat. So yun, nag-loop na, ano? Ano yun? Yung sinabi niya? Parang walang sense yung sinasabi niya, no? Yung may ano lang. Sa dinami-dami ng issue na pwedeng pag-usapan doon sa issue, doon siya nag-focus doon sa may pangit. Kasi nga, ang sinasabi ng mga tao, pangit na nga, ng babae pa. Asan na ba yun? Ito daw. Pangit na nga, ng babae pa. Ang tinutukoy kasi ng tao, ito, hindi naman gine-generalize na lahat ng pangit ay babaero. Ano ba yung sinasabi ni Sanderford na yan? Ng mga content creator dito, especially dun sa mga girls na nakikita ko nga na gumagawa ng content about kay Madam Maiko sa kanyang issues ngayon. Gusto ko lang i-clarify sa inyo kasi may napapanood ako mga videos dito. Hindi ko na sasabihin yung pangalan pero kung napanood mo to, alam mong ikaw yun. First, gusto ko lang sabihin sa inyo na sana wag nyo namang i-justify yung I-justified? Wag daw i-justify. salitang pangit. Like, sinasabi nila na ayoko sa pangit yung babaero. Gusto ko lang sabihin sa inyo na sana wag nyo naman pong lahatin. Kasi doon pa lang sa word na ayoko sa pangit babaero, nilalahat ninyo eh. Nasasaktan siya, ano? Which is, Hindi, ito ha. Kung pangit ka at babaero ka at sinabihan kang babaero, I don't know if mentality ko lang yon. Feeling ko compliment pa nga yun eh. Tama ba ako? Feeling ko compliment pa nga yun eh na pangit ka tapos babaero ka. Walang nakaka-insulto doon. Siguro kung sasabihin, kaya ka hindi ka nagkakaroon ng ng shota kasi pangit ka. Mas masakit 'yun. Hindi ko alam kung ano yung ni Hindi, tama ba ako? Baka ako yung mali ha. Paki-comment sa baba. Compliment 'yun eh. At saka if ever man
Unang-una, yung statement kasi hindi naman gine-generalize na kapag pangit ay babaero. Ang sinasabi kasi ng mga ibang tao dito, pangit na nga ng babae pa. Ang tinutukoy siya. Let's say halimbawa may isang tao diyan na na nahuli na nagnakaw. Sasabihin siya na ano ka ba? Ano bang pwedeng sabihin sa magnanakaw? Na nag-i-stuck ang utak ko kasi may lakad ako ngayon eh. O let's say halimbawa pulis ka pa naman pero nagnakaw ka. Let's say ganun Hindi naman nangangahulugan sa statement na yun na pag lahat ng pulis ay magnanakaw na. Pinagsasabihan lang yung yung nahuli. Let's say si pulis nahuling nagnakaw. Ano ba yan? Pulis ka pa naman, nagnakaw ka pa. Parang lang yun specific lang yun doon sa isang tao. Parang ganito pangit na nga to, ng babae pa. Hindi naman sinasabi na lahat ng pangit. Ano ba itong ginagawa ni Sanderford na to? Sobrang disconnect niya sa mundo, Kasi nagkakambak siya eh. Hindi naman lahat ng mga lalaki na pangit, babaero. Yung iba nga dyan, walang nagiging jowa eh. Bakit? Kasi bumababa yung self-confidence nila kasi nga pangit nga sila eh. Mas tataas yung self-confidence nun pag sinabi mong pangit. Dahil compliment yun eh, di ba? Ano yung sabi sa mga comments mo dito? Pabulok ka na. Grabe naman yung iba. Baka nga siguro wala na akong... sinabi nito isa si John Uriel Makay. Sabing ganon, napaka-nonsense ng pinagsasabi mo. Walang connect dun sa issue. Kahit sino man magsabi na pangit, babaero, kung alam mo naman sa sarili mo na hindi ka pangit at mataas confidence mo at hindi naman ikaw ang sinasabihan, walang point para maglabas ka pa ng hinanaing mo. Oo nga naman, Hindi, tsaka isa pa, yun eh, compliment yun eh. Ano ba to si Sanderford? Basta na lang may masabi. Kahit ako din, naguluhan din ako sa sinabi niya eh. Anyway, mga kababayan ko, yan lang ang ating mapag-usapan ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.